Gusto niyo bang malaman ang mga signs kung meron pong masamang elemento, may masamang espiritu po, at lalong-lalo na po kayo po ay ginawa ng kulam, barang, at lalong-lalo po mga black magic, or nilagyan po ang inyong bahay para po bumagsak ang inyong kapirahan, lagi kayong nag-aaway, ang inyong tahanan, lalong-lalo na din ang inyong negosyo. Una-unang signs po is physical disorientation. Ito po yung palaging may nagkakasakit sa member sa inyong pamilya. Okay? Pangalawa po is the emotional disorientation. Ito po ay mga signs na palaging may nag-aaway sa inyong pamilya. Hindi kayo magkasundo ng asawa mo, ng anak mo, matigas ang ulo. Lagi na lang nagpapaano po sa iyo para ipapaluhain ka. So, feeling din ng isang tao na membro ng pamilya ay siya ay rejected, tapos siya din po ay, kung ikaw din po ay laging nadidepress, nai-stress, andun din yung sadness, palaging galit, or ayaw magsimba, malayo ang spirito, at malayo ang kanyang kalooban sa Diyos, isa yan sa mga signs na meron pong ginawang hindi maganda ang inyong bahay, or may nakatirang elemento or masamang espiritu. Pangatlo din po yung sudden appearance ng mga insekto or mga animals na hindi naman normal na nagpupunta sa inyong tahanan. Tapos, isa ito example ang malaking aso. Okay? Or ito po ay maraming langaw, maraming ipis. Tapos lagi naman kayo naglilinis, 'di ba? Nagtataka ka. And also bubuyog and lamok and also ahas, itim na ibon, tapos na nagpapakita po na lagi mong namamataan na paligid or pumupunta sa inyong tahanan, especially yung ano po, yung insects ng yung beetle, yung parang ano ba, sa amin kasi yun ang mga signs na kinulam ka or binarang ka or ginawan ka ng, or yung pangalan mo nilagay sa bungo doon sa sementeryo. Yun po ang talagang masama, or tawag dyan sa Bisaya is laygay. Kung lagi ka nakikita, lalo na pag may buwan, lalo na pag Friday 13, mga Bernie Santo, yung mga ganyan, yung pakrus na oras. Kung meron pong laging beetle, yung parang sa ano sa Bisaya namin ay ano yan basta yung ito, ganyan, nakikita nyo sa video. Tapos, isa din sa palatandaan, kung may masamang espiritu, kaluluwa, or yung bahay na pinag-anuhan mo ay hindi mo gawa yung bahay, yung nabili mo lang, or nagrenta ka lang, yung may mga masamang amoy. O, isa yan ang palatandaan. So, amoy ng patay na bulaklak, patay ng bulaklak. Okay? Yung inaalay sa patay ba na bulaklak, di ba may amoy yon? Tapos yung kandila, yan, isa yan. Tapos, yung amoy na hindi ka aya-aya, yan, isa yan ng signs. Kaya hindi ka umasin. So, palagi kayong said. Lagi kayong nag-aaway. Parang hindi ka mabuso ng problema. Yan, isa yan. Tapos, yung mga unusual behavior po ng isang mga animals. Or yung mga katulad ng aso, tahol ng tahol, kahit hindi na wala namang buwan. Tapos, yung aso parang may kinakatakutan sa area ng inyong bahay. And then, lalo pag mag-alaga ka ng aso at pusa, namamatay or lumalayas, especially pag isa sa palatandaan talaga pag malas ang bahay, yung namamatay yung tahanan, ay yung ano po, yung bulaklak sa tahanan mo. Yun po ang isa. Tapos, takot, as I said, takot ang isang aso or pusa sa may parte sa inyong tahanan. Isa yan. Tapos, ito sinasuggest ko kung kayo po ay sa pampaswerte, bawal na bawal talaga kayong magkoleksyon ng maraming dolls, yung may figura ng mata na parang tao ba. Kasi isa yan sa ipuposes ng mga masamang espiritu or inkanto or mga kaluluwa, or gagamitin yan para po ikaw ay makulam barang or mapalipad hangin, yung mga yung mga black magic na gawa sa kaliwa. So, ito po ay lalo na sa mga manika. So, ito yung nahuhulog, patay sindi ang mga appliances, palagi nasisira ang inyong appliances. Yan po isa sa palatandaan. Now, ang last but not the least, yung countless na problems. Like financial, lagi kang ubos, laging said, laging may emergency, laging may yung palagi na lang yung di maubos-ubos talaga ang problema. Tapos sa relasyon, palagi nag-aaway pati sa anak.
relasyon din sa kapitbahay, sa kapamilya. Tapos palagi may kaaway ikaw, palagi may namatayan sa kapamilya mo or kadugo mo. So isa yung signs na malas yung tahanan or nilagyan ka po. Kasi may kaliwaan po. May example, yung kapitbahay mo na inggit sa'yo. So may alam sa dunong sa kaliwaan, yung mga black magic. So dapat maganda talaga ang bahay na merong bakuran para hindi makapasok yung ibang tao. So kung kayo po ay nasa probinsya, kung pwede, lagyan nyo ng bakuran kung may space naman ang inyong lugar. Kasi para po, ang importante kasi sa tahanan ninyo, yung pundasyon, yung pundasyon, na dapat hindi yan malubngan ng bote, ng kung ano-ano ng mga black magic na ginagawa, para mo, hindi ka umasinso, mabilis na biglang humina ang negosyo mo, yan. Kaya dapat meron talaga kayong mga pangontra na sinasabit sa inyong bahay, sinusuot, at lalong-lalo na yung mga orasyon na nilalagay sa inyong tahanan or sa inyong mga tindahan. Especially po ang ating diwaya bracelet, langis ni tatay, sumbalik na pendant, tapos yung ating mga orasyon po, magic lotion, yung horseshoe, isa yan, at saka yung mga natin. Dapat may alaga din po kayong luyang itim, at yung yung lubigan. Yan, isa yan sa mga talaga, or pandan. Yan, isa yan. Or meron talaga kayong buntot pagi, isa yan, the best na meron ang tahanan nyo at negosyo ninyo. Kasi bihira yan pasukin ng mga kaliwaan. So yan ang mga palatandaan. Kung feel nyo po na kayo ay kinulam, binarang, binablack magic, or may masamang elemento, masamang engkanto, or kaluluwa, or yung may-ari ng bahay na yan, or establishmento na yan, hindi makatawid. No? So, binabalik-balikan nila yung mga huling senaryo nila nung buhay pa sila. Kaya pa-share po ito para marami po ang malalaman. Para palagi kayong magki-cleansings, magsisage, dapat may mga asin ang inyong mga tahanan talaga, isa yan pangontra. Magpundo kayo ng tubig sa dagat kasi yan po ay napakabisa. Pero yung tubig sa dagat na malinis para hindi po malas ang papasok. Dapat tubig na malinis na galing sa dagat. Dapat yan palagi yan sa tahan nyo. Asin, di mawala. Coffee na steak, dapat yan di mawala. Cinnamon powder, bawang, luya, tanglad, isa atakot din ng dyan sa tanglad, pandam, luyang itin, lubigan, mga lucky plants, okay yan. Tapos, mga black na mga stone na crystals, isa yan. Tapos, lagi kayong magpausok. Okay? Mag-sage, palo santo, mag-incense natin, yung mga ganito na incense, and also yung ating mugwort, isa yan. So, acid po, maganda, magwisik. Okay lang magwisik ng asin sa kung ikaw na may manggagamot, kung talagang may espiritu na talaga na lalong-lalo yung nananakit na talaga. Pero mas maganda yung tubig sa dagat or mga Florida water, yung mga divine oil, isa yan sa maganda. Yan lalong-lalo yung mga ganito na meron talaga ang tahanan ninyo. Or gumawa kayo ng langis sa Bernie Santo, isa yan. So, as I said po, napakaganda ko lagi kayo magpausok, especially yung damit ninyo, mga madam, isa yan, naglalayas ng mga kamalasan, espiritu sa ating tahanan. And the best, walang makakapantay. Sa Psalm 91, lagi yan, tapos laging maingay ang tahanan natin. Ayaw kasi nila ng maingay. Ayan. At saka, always pray without ceasing. Yan po ang the best armor natin, ang ating Panginoon. Maraming salamat. Wala naman pong mawawala ko yung subukan, yung sinabi ko.